Puso ng Kath din. Kamusta na ngayon mga kasambreros? Si Ma'am Catherine may paalala sa kanyang bagong post sa Instagram. Tapos si Alden ay busy mga parehas lang busy actually sa kanilang mga agenda. Unahin ko ito mga kasambreros. May pinost kahapon ang isa sa mga hindi siya part ng glam team or staff ni Alden mga kasambreros. Basta itong kanyang pinost ay nagsushoot no? Si Alden mga kasombrero, si Will Joseph Magsino. Nag-post nito mga kasombrero sa kanyang Instagram 14 minutes ago mga kasombrero, pero kagabi ko pa siya nakita. So malamang kahapon ito pinost mga kasombrero at saka sobrang busy. Si Phenomenal Box Office Cinema King dito ay nagilamos yata siya no? Nagsi-skincare routine si Soy T mga kasombreros. Malamang ay pwedeng Oxycure, pwedeng skincare niya sa Dr. Love, something like that mga kasombreros no. Pero malamang ay Oxycure ito mga kasombreros kasi yun yung kanyang parang skincare product na ini-endorso mga kasombreros. So wala pang video nito. Nag-aantay din ako ng video ng Frutas mga kasombrero sa kanyang bagong brand. Antay-antay lang tayo sa video na ginagawa na taping or shoot nito ni Alden. Tapos dun sa may BYD car nila na triathlon nga mga kasombreros, parang nagkaroon din pala ng interview portion si Alden doon nung bakit niya binili ang BYD car na Shark, itong Shark mga kasombreros na parang binili niya mga kasombreros. So dito sinabi niya dito yung mga features, yung mga advantages mga kasombreros na electrified vehicle. So yun yung parang term niya dito na ginamit mga kasombreros. So ang ganda-ganda ng feature nito mga kasombreros. So BYD Shark MD na mga kasombreros. So yung syempre no, yung kanyang nasa loob, yung mga features ng mga kasombreros ay talagang sinabi or nagustuhan ni Alden kung bakit niya binili itong BYD na kotse mga kasombreros. So parang siya, pickup truck no, yun yung kanyang sinabi dito na dream niya talaga na magkaroon ng kanyang sariling pickup truck, parang something like that mga kasombreros. So kasi di ba para siyang pickup na kotse na magkaiba kasi yung kotse na pero sarado lang buong niya, yung kanyang forma mga kasombreros. So mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros. BYD Shark 6 DMO yung kanyang dito ang kanyang kompletong pangalan mga kasombreros. So pinakita yung sa loob ng kotse, of course, yung mga yung labas, and of course mga kasombreros yung buong feature niya mga kasombreros. So ang galing papakinggan natin ito mamaya mga kasombreros no, para ma-appreciate po ninyo. So ibang klase talaga. So baka dalawa ng coach ni Alden no? So yung isa kasi parang family car, na parang van yung itim mga kasombreros. Tapos ito kailangan niya kasi kailangan malaki mga kasombreros kasi parati silang magkakasama ng glam team no, ng kanyang mga So may mga sasakyan din sila pero kailangan yun sa kanilang trabaho talaga no, talagang trabaho no, yun yung kanilang parang dito yung kanyang purpose mga kasombreros. Tapos si Ma'am Catherine, yung kanyang bagong post kahapon, nagpaalala siya about sa enough sleep mga kasombreros or kumpletong tulog. Ito po ay parang part din ng kanyang endorsement sa Uratex mga kasombreros. So Uratex from the sleep specialist, 8-hour movement, a wake-up call for better sleep. I am Kath and I am a proud advocate of the 8-hour movement. Breathing or getting 8 hours of sleep is very important for me because it improves my mood, helps me function better, and keeps me feeling my best even with my busy schedule. This March 13, ang araw, Uratex and I are celebrating World Sleep Day with a theme called 8-hour movement, and this is a reminder for all of you to get good sleep with your most trusted
Eurotech. So matulog daw ng 8 oras. Nako, talagang iba yung dating ng 8 oras na tulog mga kasambreros. Kasi nakaka-function ka na maayos, nakakakilos ka na maayos, parang hindi ka lutang, no? Kasi nga kompleto ang tulog mo, kasi alam naman natin yung epekto ng kulang-kulang ang tulog mga kasambreros. Hindi ka nakakaisip ng maayos, hindi ka parang kumapalupaypay, no? Something like that mga kasambreros. Kung kaya it's really important na magkaroon tayo ng 8 hours talaga na tulog mga kasambreros. 7 to 9 hours na tulog para makapag-recharge ang ating mga kaugatan, no? At ang ating mga kalamnan mga kasambreros. Tapos yung GMA Network kagabi at Stars on the Floor ay kakapost lang nila, no? Nung kakulitan ni na Alden sa set ng Stars on the Floor mga kasambreros. So yung caption dito ng GMA Network ay Alden Richards nag-slide sa dance floor. Sabi, ito nga yung na-play na natin to, or sama na natin sa vlog natin nung Monday mga kasambreros, no? So pero medyo late lang yung Stars on the Floor at saka GMA Network. Siguro strategy nila ito kasi nga Friday na. So kailangan may teaser na naman. So grabe, no? Ang bilis mga kasambreros, no? Ang bilis nating tumanda. Friday na agad, no? March 13, 2026. So sobrang kaibilis talaga ng panahon mga kasambreros at saka ng mga araw. So parang kailan lang Sunday, tapos Monday, wala, Friday na ulit. Parang pag-isip mo, Friday na ulit mga kasambreros. Sobrang bilis sobrang bilis talaga ng panahon at ng mga oras mga kasambreros. So kung kaya gawin natin yung araw-araw natin, punuin natin ng kindness, ng love, ng patience, ng forgiveness, ng understanding, and so on mga kasi nga sobrang bilis ng panahon. So nag-remind na si Lolo Kasombrero dito mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, 20 hours ago, posted ng Kapamilya Scoop. Sino ang queen ng highest grossing in Philippine film? Catherine Bernardo, ABS-CBN, Marian Rivera, GMA, Julia Barreto, TV5. So sa buong Philippine showbiz mga kasambreros, of course, alam natin na si Catherine Bernardo mga kasambreros. So si Ma'am Marian, pero lahat naman sila mayaman when it comes to hatak sa gross or sa pelikula ay of course walang iba kundi ang Kath din. Ang daming likes, 913 mga kasambreros. Ang pinakamalakas talaga ay ang Kath din mga. Grabe na, parang napapaisip ka kasi kung si Ma'am Catherine lang, hindi rin siya ganoon kasi diba yung A Very Good Girl na 100 million. So malaki siya of course, no, kasi 100 million. Pero kung ikukumpara mo kasi mga figures na ito sa mga dati na parang mag-isa lang siya, parang first time niya sa A Very Good Girl mga kasus mag-isa. Tapos kasi iba yung Kath din talaga mga kasambreros. Kung hindi rin pinagtambal si Alden at saka si Kath mga kasambreros sa pelikula, palagay nyo ganun pa rin ba yung kita, no, na 1.6 billion mga kasus. Palagay ko sa akin sa analysis ko lang, hindi papatok o hindi siya ganun kalaki mga kasambreros. Kung kaya hindi dapat sinasabi ng mga tao na ginamit na ni Alden si Catherine para magsumikat or para magkaroon ng ganung kasi di ba yung mga ganung issue mga kasambreros. Hindi nila nakita yung nung pelikula ng Catherine, di ba? Lang siya, no, parang hindi ganun kapatok na hindi rin siya umabot ng billion mga kasambreros. So Kath din lang talaga, from Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasambreros. So kung kaya di ba Kathniel nga dati although ang Kathniel kasi pag pinagsama-sama mo yung pelikula nila from 2010 hanggang sa present or sa 2022 nila na movie, parang 2021 yata mga kasambreros, no? Basta ganun. Hindi rin siya, parang yes, malaki yung incomes nila, no? Parang kung kaya mayaman si Daniel Padilla rin,
Kasi nga ay although hindi pa yung isang pelikula nila hindi umabot ng billion, pero pag pinagsama-sama mo yung amounts ng kanilang gross mga kasambreros ay sobrang laki, no? Aabotin siya ng more than billions mga kasambreros. So kung kaya sina Alden at saka si Kath kasi, no, dalawang movies lang pero talagang pumalo at saka nag number 1, top 1 sa gross income mga kasambreros. So kaya wag isipin ng mga tao na ginamit na ni Alden si hello, si Alden mayaman na siya, no, tsaka businessman, director at saka CEO. Tapos wag niyo na sabihin na ganoon na ginamit lang, and napatunayan naman yun talaga na, tsaka hindi ugali ni Alden yung gano'n. Yung mga tao lang talaga yung naglalagay ng mga issue na ganyan mga kasambreros. So pero tayo alam natin yung character ni Alden na parang gusto nga pang magbigay parati, no? Very generous, very kind si Alden. So kung kaya huwag dapat nilang isipin na ganoon. So grabe, no, naisip ko lang yon. Parang bigla lang pumasok sa isip ko na oo nga, no, kung si Ma'am Catherine lang yon, siguro hindi aabot ng billion yung income mga kasambreros. Or kung siya lang mag-isa hindi talaga siya aabot mga kasambreros. Maaaring aabot ng 500 million or 400 million, 600 million, pero 1 billion kung si Ma'am Catherine lang. So parang imposible siya mga kasambreros. So kung kaya Kath then tandem lang talaga ang sa kalam, no, mga kasambreros and mga Kath fanatics. So hoping and praying talaga na magkaroon dito ng tandem, no, mga kasambreros. Kasi nga talagang inaabangan natin, no, at saka ng milyong mga fans, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo mga kasambreros. So yun, major item tayo mga kasambreros. Kamusta na nga ba ang puso ng Kath din? Or kamusta na nga ba ang puso ni na Alden at saka ni Kath mga kasambreros? Para sa akin, si Alden, at saka parang nakita ko kasi yung nakita ko talaga dito yung kabisihan nila sa trabaho mga kasambreros. So number 1 love nila muna ngayon ang trabaho sa bawat isa. Si Ma'am Catherine, tulad dito sa isang video, no, nakuhaan siya na nasa shoot ng Saman Someday. Although kagabi lang kasi ito pinost mga kasambreros sa TikTok, itong angulo ni Ma'am Catherine, pero alam ko na matagal na ito na shoot nila nung nakaraan mga kasambreros. Ibang angulo lang siya mga kasambreros. Was about to grab lunch then got confused why there were so many lights and people outside before heading to the parking. Now this explains it, no, sabi nga niya dito. Tapos si Ma'am Catherine mga kasambreros ay parang instruction dito. Parang nag-uusap sila ni Maha Salvador. Si Maha ba itong kausap niya? Mga kasambreros, parang hindi. Parang si Maha nga siya. Nakatagilid kasi. So parang nag-aaway sila kunwari dito. Hindi dito si Maha Salvador mga kasambreros. Nag-aaway pala sila dito, no? Ngayon ko lang kasi pinlay ng buo itong video mga kasambreros. So yon, parang may eksena sila nag-aaway. Confrontation mga kasambreros. Tapos pagka maya ay tapos na nun. So ito, nakita natin yung love and passion ng Kath din ngayon mga kasambreros sa trabaho. And of course Sir Alden, no, na talagang kaliwat kanan din ang shoot, kaliwat kanan ang activity, extracurricular activity, kaliwat kanan ang kanyang pasabog, kaliwat kanan ang kanyang taping, kaliwat kanan ang kanyang brands mga kasambreros, no. May frutas pa siya na kakapasok lang sa kanyang sa basket ng kanyang brands mga kasambreros. Talagang ginugulat tayo ni Alden ng kanyang mga pasabog mga kasambreros. So yun, no, yung puso nila ngayon ay talagang sa trabaho mga kasambreros. Yun yung nakikita ko, no. Pero titingnan natin, no, abangan natin yung mga ganap ng dalawa sa birthday ni Ma'am Catherine mga kasambreros. Kung babatiin man ito ni Alden si Kath sa kanyang birthday, he will never do that in public mga kasambreros, or he will never post anything related kay Kath mga kasambreros. Pero natin privately ay nagko-communicate at nag-uusap ang dalawang ito mga kasambreros. So yun naman talaga yung mahalaga, ngayon ko private communication mga kasambreros, and we hold on to that na sila po ay
nag-uusap sa pribado, mga kasambreros. So yun, ang status ng kanilang puso ay nakita ko lang ha, yun siya mga kasambreros sa trabaho, yung kanilang pagmamahal muna sa ngayon, mga kasambreros. Tapos next item natin, natutuwa ako dito kay Beautiful Vice. Pinost ulit niya yung kanyang yung ating thumbnail sa YouTube, no. Nagulat ang buong mundo sa pasabog ng balitang ito tungkol sa Hollywood movie ng Kathleen. Nakakakilabot ang siya dahil sila pa rin ang piniling magtambal para sa malaking proyektong ito na magpapabagsak sa lahat. Yung ano lang, yung mga terms lang, hindi naman pasabog sa buong mundo, balitang Hollywood movie ng Kathleen. So ang daming likes, 877. So yun, hindi movie ng Kathleen. So yun lang, no, may mamali lang talaga sa mga detalye ni Beautiful Vice, mga kasambreros. So pero yun, no, nagpapasalamat ako sa pag-post niya sa ating thumbnail from Facebook, from YouTube to Facebook, mga kasambreros. Ito, natutuwa ako dito kay Miss Nate Gonzaga. 3 hours ago, nakita niya kasi yung billboard ni Alden sa Special Line Clear Braces. Sabi niya, yung eto ang sasalubong sa'yo pag uwi mo ng Pilipinas. Ha 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 ha. Tapos hashtag Alden Richards, mga kasambreros. So, ang kulit parang siguro na nag-abroad or nagbakasyon si Nate Gonzaga sa ibang bansa. Tapos pag uwi niya, ay nakita niya agad yung Special Line Clear Braces ni Alden. Grabe, alam naman natin na best friend ang dalawang ito, mga kasambreros. Ang daming likes 163. 3 hours ago niya pinost, mga kasambreros. So, nagbakasyon siguro si Nate Gonzaga. Tapos pag uwi niya, ito na yung sumalubong sa kanya, mga kasambreros. Tapos si Alden naman at saka si Atisa na feature din pala sa Mr. JV na yun nga, gusto makatrabaho or maging leading man ni Atisa Manalo, si Box Office King, mga kasambreros, Alden Richards. So Mr. JV na yung kanyang pangalan. Tapos sige, last item natin ito, mga kasambreros. Ang cute ni ate dito. Parang sinasabi niya na kamukha niya si Kath. Sabi niya dito sa kanyang caption, I made it guys, may poster display na ako sa mall. Tapos yung yung picture pala ni Ma'am Catherine sa Real Me, mga kasambreros. So medyo may kahawig nga siya, no, si Kath, mga kasambreros. Parang siya, parang ginaya-gaya niya yung ni Ma'am Catherine. So akala ko nga talagang si Ma'am Catherine, mga kasambreros. So ang ganda ni ni Ma'am, mga kasambreros. Ginaya niyang haircut at saka haircut ni Kath, at saka sa tinanggal niya yung hairband. Tapos yung bangs, ginaya niya rin yung bangs, mga kasambreros. So ang cute lang ni ate, mga kasambreros, sa kanyang ginawa dito. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items. Piplay ko po itong kay Alden. Tapos pakinggan ninyo, mga kasambreros. And of course, ang Word of God na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. I was really dreaming of having my very own pickup. Saktong-sakto, I already saw that the BYD Shark was out in the market. Yung aesthetic niya and all the features that's inside the car is really essential for my daily life. That made me decide to get the pickup. BYD Shark 6 DMO. Hindi ko siya nararamdamang pick up. Very comfortable in terms of the ride, the traction, the acceleration, since electrified vehicle siya. It's like a pickup, pero when you drive it, feels like you're driving a luxury SUV. It really suits my daily life in terms of the things that I do in every day. All of the features na hinahanap ko sa isang pickup, BYD Shark 6 DMO has it. Value for my money in terms of efficiency when it comes to, yung fueling natin. With one full tank of the BYD Shark and one full charge, it gives you at least 800 to 850 kilometers of range. Doon niya tinatanggal sa akin yung range anxiety. Yun kasi feeling ko yung parang common misconception about electrified cars na whenever you run out of battery, you're dead already. People have to try and has to give, electrified cars a chance, because you'll never know. Yun na pala yung sagot sa driving dilemma nyo and range anxiety.
BYD is giving a glimpse of how the future of the landscape when it comes to car ownership is like. And since marami na tayong dealerships and branches, kakaroon tayo ng easy access to after services. Paglaki ng dealership ng BYD is very much essential and gives peace of mind to the consumers as well. Lumalaki rin yung range ng mga charging stations ng Easy Mobility, especially with owners that has full electric vehicles. And that gives us a lot of peace of mind, and at the same time, yung range anxiety natin, that's an answer to that. Just really proud and happy to be an owner of an electrified vehicle, and because BYD gives me, all the perks and all the things that I need to take care of my pickup as well. Sobrang unique ng Word of God, mga kasembreros natin, no? Ang title po ay Dapat Gamit sa Bibig. Bakit kaya? Psalm 71 verse 8, Let my mouth be filled with your praise. Ito pala yun, mga kasembreros. And with your glory all the day. So, ang tinutukoy dito ni Haring David na your, possessive noun, mga kasembreros, ay si Lord, no? Yung kanyang praise, yung kadakilaan ng Diyos, mga kasembreros, ay prayer ito ni Haring David na hayaan mo, Lord, no? Nabigyan mo yung aking bibig ay magamit ko sa pagdakila, pagpapasalamat, pagpupuri, pagtataas sa iyong pangalan all day, all day. Kaya sa buong araw, mga kasembreros. So, ngayon ay Friday, o sa susunod na araw, bukas, ganun din. Sa susunod na bukas, hanggang tayo po ay bawian ng buhay, mga kasembreros. Because, parati nating tatandaan na yung atin pong buhay sa mundong ito ay grand rehearsal. Practice po ito ng gagawin natin sa life after death. Kasi eternal na doon, forever na, mga kasembreros. We will not spend 1 million years doon sa kabilang buhay. We will spend time doon sa kabilang buhay. Actually, walang time doon eh. It's eternal, eternity, mga kasembreros. Naisip po ba natin, hindi tayo mag-spend time, hindi tayo gugugol ang panahon doon ng 1 million years lang, 2 million years. It's forever, mga kasembreros. That is why the purpose of life sa mundong ito ay napakalalim to be comprehended or to be understood. But thank God, because He has given us the Bible, He has given us wisdom, He has given us instructions, He has given us yung spirit niya, mga kasembreros, so that we can connect with Him, mga kasembreros. So ganun po siya. Naisip ba natin na after, ang tao ngayon talagang busy sa mga agenda araw-araw. Kailangan maganda yung bahay namin, kailangan may sasakyan kami, kailangan yung mga gamit namin. All these things are blessings. Kaya tama yun. Pero kung doon na nakasentro yung buhay natin, without doing the purpose of God, without spending time with God, ay useless pang lahat, mga kasembreros. Para kang nag-multiply ng 1 trillion, 70 trillion, 100 trillion times 0. So 100 trillion times 0 is equal 0 pa rin, mga kasembreros. So useless ang lahat-lahat. Parang parang ganito. Ang dami mong ginagawa araw-araw. Ang dami mong activities, ang dami mong list of schedules, checklist kaliwat kanan, pero wala doon sa checklist na yon ang pag-meditate sa salita ng Panginoon, paggawa sa kalooban ng Panginoon, panalangin sa Panginoon, and so on, mga kasembreros. So, useless siya, no? Parang ganoon, mga kasembreros. Parang you're doing a lot of things, pero hindi natin natutumbok yung pinaka-purpose natin sa buhay. Wala siya doon sa part ng checklist natin, ng mga gagawin sa araw-araw. So useless po yun, mga kasembreros. Yun po yung ibig sabihin ng Diyos na dito sa introduction natin na kahit anong gawin natin na sobrang dami, kahit na yung agenda natin ay 100 activities araw-araw, pero sa 100 na yun ay wala man lang doon para sa Bible time or para wala sa panalangin, para salamat sa Diyos, mga kasembreros, and so on. So useless ang agenda na yan. So para kang sumagot sa iyong exam na ang dami mong sinagot pero hindi mo natutumbok yung tamang sagot. So bagsak ka pa rin. So ganoon siya, mga kasembreros. So dito, ano nga bang gamit ng bibig? Ngayon talaga sa mundong ito, kahit sa mga kanta, narinig natin minsan may nagmumura, PUTA, INA, parang normalize na lang, no? Yung mga ganong mga words, mga kasembreros, kahit sa mga kanta. Sa mga kanta ni na J.K. Labajo, sa mga green-minded songs, or may mga iba't ibang meaning na bastos na mga kanta ni na Andrew E., Ilyas, mga kasembreros, at marami pang iba. May mga international singers din na
nagmumura, parang rap-rap, ganun-ganon. So, parang normalize na lang yung ganon. Yung iba naman, kahit mga bata, marunong na magmura, no? So, ganoon siya mga customers. May mga tao naman na ginagamit yung kanilang bibig sa panchichismis, no? May mga tao naman na ginagamit nila yung kanilang bibig sa, basta no, iba't ibang uri mga customers. May mga tao naman na nag-share ng good news, kunwari nagbabalita, or parang something na kailangan sa kanilang field of work or field of endeavor mga customers. So, which is definitely fine. So, ano nga ba yung purpose? Yung, di ba, may mga mata tayo, for example. So, unang mindset dapat natin ay dapat mga positive. Kasi, parang binigay ng Diyos sa atin ng ating mga mata, di ba, para to see the beauty of His works. No, yung ginawa niya yung mga mountains, yung mga bundok, yung sky, yung mga landforms, yung mga bodies of water, for example. Yung sky, no, yung mga between, yung basta yung lahat na nakita natin sa mundong ito na di ba yung buwan minsan no dito sa probinsya, pag nakita natin sa gabi yung buwan, yung moon, mga customers, na makita mo na mapapasabi ka na what a wonderful work of God, na mapapawaw ka talaga mga customers sa nilikha ng Diyos, masterpieces. And of course, people, no, nakita natin yung mga tao, yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, kapatid, asawa, and so on. So, they are also part of God's creation. So, we magnify, we thank, we praise God mga customers because we see them, no? We can experience their love, their care, their concern mga customers sa ating buhay. Kung loving ang yung ating pamilya, pero kung yung pamilya natin ay parati nag-aaway, so may problema mga kasembreros. So yun po siya. Pero sa going back sa bibig mga kasembreros, na ang dapat na gamit sa bibig ay pasalamatan ng Diyos, no, unang-una yun mga kasembreros, dakilain siya, no, ganoon. And of course, hindi naman all the time. Syempre, pag nakipag-usap ka sa normal na tao and so on, so hindi na ibig sabihin na ganun lang pala yung gagawin buong araw. So, kahit nasa trabaho ka, ano ka pa rin, thank you Lord, praise God, glory to God. So, hindi po ganun. May gamit siya na may perfect timing, na may tamang timing ang bawat ginagawa natin mga kasembreros. So, this verse highlights the importance of praise in your daily lives, or in our daily lives. The psalmist expresses a desire for their mouth, or for sa ating mabibig mga kasembreros, to be filled with praise towards God. This shows a deep relationship with God, where their thoughts and words are constantly directed toward honoring Him. It's not just about saying what God has done, but it's about celebrating His character, His love, and His greatness. So yung kanyang pag-ibig talagang isa ito sa pinakadapat na pinapasalamatan ng tao araw-araw, every single day mga customers ng ating buhay. Pagkagising pa lang, Lord, maraming salamat. Let us experience your love once again, your mercy once again, your forgiveness once again, your blessings once again, your favor and grace once again, so that we can do these things toward other people. So kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, kunwari pinatawad tayo ng Diyos, magpatawad tayo sa iba, no? Magpatawad tayo sa ating pamilya, kapatid, asawa, magulang, or so on. Kung tayo po ay naka-experience ng awa sa Panginoon, so dapat din tayo maging maawain sa ating kapwa-tao. Kung tayo po ay nakaka-experience ng grace, ng favor, so maging ganun din tayo ng kindness sa Panginoon, ay ganun din po yung gawin natin sa iba. So kasi ang Diyos natin, nag-overflow yung kanyang habag, yung kanyang blessing, yung pagpapala, and so on. So dapat, pag umagos din sa atin, ay dapat na ginagawa natin yun sa iba mga kasembres. So ganun po dapat yung sequence. Okay? Huwag nating stop yung flow ng pagpapatawad ng Panginoon. Pinatawad na ako ng Panginoon, so ayoko magpatawad sa iba. So hindi po ganoon mga kasembres. Dapat kung pinatawad tayo, because we experienced forgiveness, we also forgive other people. So ganun po siya. Because we experience mercy or awa ng Panginoon, ay dapat maging maawain tayo. So yung mga taong hindi nakaka-experience ng awa ng Panginoon, genuine mercy of God mga kasus, ay hindi rin sila nagiging maawain sa ibang tao. Kung pa nagiging stone-hearted sila, which is definitely not pleasing sa harapan ng Panginoon mga kasembreros. So kung kaya it's really important na parati tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, because we are always reminded every time you read, no, and meditate the Word of God mga kasus, ay nare-remind tayo na dapat pala ganito, no, dapat thank you Lord sa reminder, and so on. Thank you sa redirection, no, ganoon siya mga kasembreros. Praising God is essential for maintaining a close bond with Him. We can think of praise as spiritual food,
that nourishes our hearts and souls. So, ano siya, parang asawa mo, di ba? Pag wala ng appreciation, pag wala ng acknowledgement, pag wala ng pasasalamat, pag wala ng kind words, no, na hindi na maintain mga may mga tao at mag-asawa kasi na hindi talaga sila showy. Hindi sila expressive mga kasambero sa kanilang nararamdaman sa bawat isa. So, nung una pa, nagliligawan pa yung mag-asawa, ay grabe pa ka-sweet, no? Grabe pa ka-caring, grabe pa ka-gentle kung magsalita. Pero habang tumatagal, ay nawawala na yung ganoon mga kasus. May mga tao naman na nami-maintain nila, pero usually kasi nawawala yung sweetness, no? Sa bawat mag-asawa mga kasus. Pero sa Diyos, dapat ay hindi yun nawawala so that we can maintain yung good and close relationship, no, sa ating Panginoon mga kasus. When we declare God's greatness, it can also remind us of His faithfulness and sovereignty in our lives. Sometimes we might feel overwhelmed or forgotten, but focusing on praising God can shift our perspective and remind us that He's always with us, guiding us, no? Ganun siya mga kasambreros. So in our busy lives, it's easy to get caught up in our problems and forget to praise. But when we take time to express our gratitude and admiration for God, our understanding of Him grows deeper. So kailangan huminto tayo. We have to pause, we have to stop for a moment mga kasambreros. Gaano man kabisi sa trabaho, pag uwi natin sa bahay, talagang may time talaga dapat tayo na nilalaan. Parang pagkain, no? Kapag hindi tayo naglalaan ng pagkain, kahit gaano tayo kabisi, talaga naglalaan tayo ng break time, naglalaan tayo ng lunch time, ng dinner time, ng breakfast time, mga kasi. So, ganun din dapat sa salita ng Diyos na which is far and more important sa ating physical food, mga kasi. Kapag kailangan natin kumain ng physical food, yes, pero mas kailangan natin ng kumain din po at maglaan ng panahon sa salita ng Panginoon, which is our spiritual food, yung Holy Bible, mga kasembreros. Lastly, we'll learn about the impact of sharing praise with others. Praise can strengthen our fellowship, drawing us closer together as a community of believers. When we share testimonies of God's goodness, we uplift each other and create an atmosphere of hope and trust. So, mahalaga din, kunwari sa pamilya natin, kagaya na mention ko, mahalaga din po na sabi dito, i-appreciate natin, no, yung ating nanay, asawa, anak, kapatid, magulang, and so on, kasi yun nga, no, nag-grow siya, no, para siyang pandilig sa isang halaman na lumalago ang relationship ng pamilya sa loob ng tahanan, mga kasembreros, kapag tayo po ay masarap ang luto ni nanay, masarap ang luto ni tatay, no, ang bango naman ng damit, maraming salamat sa paglalaba, maraming salamat sa pagluto, maraming salamat sa pagtutupi, maraming salamat sa ganito, sa ganyan, and so on. So, ganoon siya mga kasunod. It's really important talaga na nagkakaroon po tayo ng appreciation character, kung mapa-appreciative tayo mga kasembreros. Alright? Kasi, na-appreciate natin ang Panginoon, yes, or na-acknowledge natin yung kanyang greatness, no? Gamit ng bibig natin ay dapat napasalamatan natin siya. And of course, ang ibang tao. Because, yun nga, no? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ganoon din at mahalin natin ating kapwa-tao kaya nating sarili. So ganoon siya mga kasembreros. Parang yung sequence niya. Pero una sa kay Lord dapat yung ating papuri, no? Ang tao naman ay mahalin natin and appreciate them with a sense of gratitude. Alright? So yun lang sa Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in a sense of gratefulness or thankful heart, parati mga kasus gamit ang ating mga bibig or ang ating mga mouths, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po.